Praise God. Praise. Praise. Praise God. Yan. Good morning po. Pwede kang palakpakan mo ng the best Jesus. Yan. Good morning. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, ako ay masaya. Kasi andito ka ngayon. Ayan. Sa kabila naman, sabihin mo, masaya ako dahil nandito ka rin. Ayan. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, ganda ng paganda, papogi ng papogi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Amen. Okay. Sino po rito ang pinaparanas ng Diyos ng kanyang favor? Ayan. Sino rito yung ramdam na ramdam mo na ang favor ni God ay nasa iyo? Diba? May mga sitwasyon po sa buhay natin na sabi natin ay ang favor ni Lord ay very obvious. I remember one time, ako po ay sasama sa Pastors Enrichment Program. Ginaganap po yun usually abroad. At ako po'y sobrang excited, ginaya ko po lahat ng gamit ko. Ready na lahat. At syempre, ang pinakamahalaga doon, yung iyong passport, saka yung ticket. Naka-ready na rin. At ilang araw na lang po bago yung aming pag-alis, if I'm not mistaken, parang kami ay pupunta that time ng Vietnam ata. Ay di, chinek ko ang aking passport, ay expired. Pag sa talino, ay alis na ilang araw na lamang. To make the long story short, ay dinala ko po sa, tama niyo ko kung ako'y mali ha, Oceana branch. Doon sa main branch, somewhere in Pasay ata yan. At biyaya ng Diyos ay meron po tayong kapatiran na may kilala doon. At di one day process lang. Ay muntik nang hindi makasama. Ay sa sobrang ka-excitingan po, ay hindi ko na-check ang aking passport. What else? I also remember, nung ako po ay tumatakbo pa sa calling ko, sa calling ni Lord sa akin. Ako po kasi parang si Jonah, natakas sa ipinagagawa ng Diyos. Obvious na alam ko na ako ay pinaglilingkod niya, ay aayaw ko. Hindi ko masakyan eh. At nung ako ho ay nakauwi rito, galing abroad, gusto ko hong magkaroon ng trabaho dito. Tinarget ko ho ay makapag-work sa Kapitolyo. At di nag-take po ako ng civil service exam. Ayan. So to make the long story short, buhay pa po kasi yung kapatid ng lola ko that time ay secretary po ni Vice Gov Libiste. Kaya ho nung ako'y mag-a-apply, hindi na ho ako pumila. Nakamulaga ho sa akin yung napakahabang pila ng nag-aantay. Ako ho ay ineskorta ng kapatid ng aking lola, which is secretary nga po ni Vice Gov that time. At dire-diretso ako sa loob. Hindi ako pumila, hindi ako nainitan. Sabihin mo nga, favor ni God. At nung pauwi na po ako, palabas na po ako ng gate ng Kapitolyo, aba, ay may nakita ho akong nakabuyuot na pera. Pinulot ko ho. If I'm not mistaken, that time, parang ang bayad po para makapag-take ng civil service ay 350 or 450. At eksakto hong 450 or 350 yung napulot ko. Naglingalinga ho ako sa paligid, talagang ako lang ho ang tao. Kaya after ko maglingalinga sa paligid, tumingin ho ako sa langit. Hindi na ho ako nahirapang mag-apply, na-reimburse pa agad ang aking ibinayad. At nung ako'y nag-exam, dugo ho ang aking utak,
Kaya ho, nung wala na, talagang hindi na mapiga, wala nang mapiga, pinasa ko na ho ang aking test paper. Sabi ho nung nag-i-exam, genius. Dahil ako ho ang kauna-unahang nagpasa ng test paper. Ang sagot ko naman ho, wala na hong mapipiga sa bato. Wala na eh. At hindi na ho ako umaasa. Si Pastora lamang po ang hopeful. Alam niyo ba po nung lumabas ang result, pumasa ho ako, yun ho'y pro. Awa naman ho ng Diyos, hanggang ngayon, di ko pa nakukuha lisensya ka. Aywan, kung i-issue pa sa akin yun, baka pag-examinin na uli ako. Dahil hindi ko na nga ho inasikaso, dahil ako naman ngayon tumatakas lang. Hindi naman talaga ako para doon. Pero sayang din, valid ID rin, pampakapal din ang wallet. Sobrang pabor. Okay? Pero, tatanungin ko kayo, favor din bang matatawag yung we benefit in the expense of the others? Favor pa rin bang matatawag yun? Yung sabihin mo, may nabili akong sasakyan pagkakamura. Bakit? Ginipit ko na ng ginipit yung may-ari at kailangan daw ng pera at nasa ospital ang asawa. Di kamura ko nakuha. Favor ni Lord. Favor ba talaga ni Lord yon? O yung tuwan-tuwa, galing sa palengke, tuwan-tuwa, talagang napakamahal ng bilihin ngayon, pero mura ko lahat nabili ang aking mga pinamalingke. Bakit? Ay talagang pag sinabi nung matandang 20 ang tali na sitaw, binibili ko ng 5 Ano gayon? Sinip-sip mo ang dugo. May naalaala ko nagkwento nagtitinda. Ang tawad nung natawad sobrang mura, lugi pa. Iniaro na raw nung matandang magtitinda ang liigi. Sabi, yan, sip-sipin mo ng dugo ko. Favor bang matatawag yung nakabarat ka? Favor pa rin ba yon? When we benefit in the expense of the others, is this really the favor of God? Ano ba talaga ang favor? Paano masasabing favor ni God yang naranasan o mararanasan mo? So, biyaya po ng Diyos ngayong umaga, we will have a different point of view of what favor is. May mga bagay po kasing hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin at naiintindihan patungkol sa pabor ng Diyos. At dahil usapang pabor po ito, pwede ba sabihin mo nga, favor. Ay titingnan natin ang ginawa at pinaranas ng Diyos sa most favored woman of all time. Diba? Sino kaya yon? Pinagpalang babae sa babaeng lahat. Hindi si Sis Luz yun ha. Pero halos ganyan. Okay. Sabi po sa Luke chapter 1, verses 26 to 30. Pero hindi ko na inilahat. Kaunti na lang inilagay ko riyan. Sabi po ng anghel kay Maria, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Wow! Ang anghel ng Diyos na mismo ang nagsabi na si anghel ay na si Maria ay favored. So ngayon pag-aralan natin, ano ba talaga ang favor? Kasi si Mary, obvious na obvious tumanggap ng favor. Okay? So ngayon pong umaga, hindi ko na pakakatagalan pa, pag-usapan po natin, favor of God. Let's pray. Father, we worship you, we adore you, we honor you. Lord Jesus, truly there is no one like you. O Holy Spirit, salamat dahil ikaw ay napakabuting Diyos, gentle, at laging naririyan sa amin, para sa amin. We worship you for who you are and for what you've done. Lord, we thank you sa biyayang makapag-Sunday service. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kakulangan. Forgive us, Lord. Cleanse us with your blood, Lord Jesus. At ang katwiran niyo po, Panginoong Jesus, ang makita sa amin ng Diyos Ama. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At Banal na Espiritu, dalangin po namin, kayo po ang manguna, kayo po ang magturo sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod as I share your word and bless the ears and the hearts ng mga makikinig, mapa-on-site man or mapa-online. At salamat po
dahil naniniwala kaming ibubuhos niyo po ang inyong masaganang pabor sa inyong mga anak sa araw na ito, sa oras na ito, in Jesus' name. And Lord, we pray na paunawa niyo po sa amin ano ba talaga ang pabor mo. Thank you so much, Father. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O God. This we pray in Jesus' name. And everybody say amen. The best pong palakpak once again para kay Jesus. Okay. Pag-usapan natin ngayon, ano ba talaga yung favor ni Lord? Kasi kagaya nga sabi ko sa inyo kanina, may mga inaakala tayong favor yon. Pero favor ba talaga ni Lord yun o nakapanlamang na tayo? Parang hindi ata favor yon. So pag-usapan natin, ano-ano ba ang katangian ng favor of God? Number 1, ang favor po ng Diyos, ito'y undeserved kindness niya sa atin. Favor of God is undeserved kindness of God. Everybody say undeserved. Pag sinabing undeserved, hindi natin deserve. Wala tayong ginawa para ito'y matanggap. Kaya ang pabor po ay biyaya. Ginusto lamang ng nagbigay ng pabor, nabigyan ang kanyang pinaburan. Okay. Si Mary po ay kapareho rin lang nating tao. Okay? Tumanggap po siya ng pabor ng Diyos dahil siya ay pinili lang. Undeserved kindness po itong tinanggap ni Mary. Alam niyo po ang Diyos, pipili siya ng gusto niyang paboran dahil gusto niya. No requirements needed. Okay? Ang hirap kaya, imagine ninyo kung ang Diyos, pag nagpe-pray tayo, may mga requirements pa. Diba? Yung mga tipong, Lord, pagpalain niyo po ang araw na ito, tas tatanungin ka ni Lord, ano kaya kung tatanungin ka ni Lord, nag-pray ka ba kagabi? Ang hirap kaya nung ganun. Lalo na kapag emergency na, yung mga tipong, Lord, kailangan na. O, humingi ka na ba ng sorry doon sa ginawa mo kahapon? Di ba? Imagine niyo halimbawa kung sino bang tatay na dito? Halimbawa si Brother Ray. Pagbukas niya ng bintana, ay nakita niya ang anak ni Rhea. Ano ang pangalan anak ni Rhea? Si Bon. Nakita ni Brother Ray na si Bon, yung kanyang apo, nakabitin sa puno. At ang sabi, Lolo, help! Help! Ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Brother Ray? Tutulungan niya kaya agad ang kanyang apo? Sagot kayo. Yes, of course. Pero sa tingin ninyo, ganito kaya ang gagawin ni Brother Ray? Apo, tutulungan kita, pero naghugas ka na ba ng plato kanina? Apo, tutulungan kita, huwag kang mag-alala, pero perfect ba ang iyong quizzes nung mga nakaraan? Hindi na niya gagawin yun. Ang gagawin niya, tutulungan na agad niya ang apo niya. Tama? And that is, ganon din si Lord. Ganon din ang ating Diyos. Hindi ka na niya tatanungin, nagbait ka kahapon. Hindi ka na niya tatanungin kung nagpe-pray. Nagsorry ka na sa akin. Diba? Minsan sa mag-asawa ganun eh. Pag magkagalit, hindi tutulungan hanggat di nagsosorry yung isa. Oh. Minsan naman, ang paraan ng isa para makapagbati, tinutulungan na. Pero ibahin mo ang Diyos. Ang Diyos walang requirements. Okay? Hindi yung tipong kailangan magdasal ka muna ng 10 garne, 15 garne, at patatawarin ka. Humingi ka lang daw ng tawad, patatawarin ka na. Okay? Pipili si Lord ng gusto niyang paboran dahil gusto niya. Wala nang requirements needed. At si Mary po, kaya siya'y favored woman kasi pinaburan lang siya. Wala nang ibang dahilan. Bakit? Si Mary po kasi ay ipinanganak ding tulad natin na may kasalanan. Okay? Alam naman natin yun eh. Lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kabanalan ng Diyos.
Nung nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, dumaloy ang kanilang kasalanan sa atin. Namana. Sabihin mo nga, manang kasalanan. Daming-daming ipamamana, kasalanan pa. Di ba? No wonder, yang mga bata, hindi mo tinuturuan ng kasalanan, natututo. Naalala ko, may nagkukwento sa akin, yun daw kanyang kapatid. Pumasok sa school, pagbalik, nagmumura na. Diba? Ay, pastor, sa school natutunan. O, ito matindi. Maliit na bata, hindi pa napasok. Natuto ng magsinungaling. O, dalawang hawak na candy, hinihingi mong isa, anong sabi? Tinago yung isa sa likod at sabi, Nana. Sino hong napakasamang magulang ang magtuturo sa kanyang anak na magsinungaling? O ikaw, 2 taong ka na hang. First lesson mo, paano magsinungaling? Diba? May magulang hubang nagtuturong magsinungaling ang anak? Meron. Yung sinasabi ng tatay, sasabihin mo ang tatay ay pogi. Hindi, joke pa yun eh. Ito yung tunay. Pag dumating si Kamareng, sabihin mo, ako'y tulog o ako'y wala. O, diba? Pagdating, nasa iyong ina, sabi po ng mama, wala daw po siya. Sala. Hindi na briefing ng ayos. Pero usually, hindi natin tinuturuan ng mga batang magsinungaling. Pero ang tanong, bakit marunong magsinungaling? Manang kasalanan. Alam niyo po si Mary, kagaya natin, siya may mana rin kasalanan. There is a faith, there is a religion claiming na si Maria raw po'y ipinanganak na walang kasalanan. And they call it Immaculate Conception. Okay? Pero lilinawin ko po, ang minimension pong ipinanganak ng walang kasalanan ay hindi yung nagbuntis, kundi yung ipinagbuntis. Gusto ko lang maging malinaw. Okay? Ang sinasabi pong walang bahid ng kasalanan, pabuhat pa nung ipinaglihi, ay ang ipinagbuntis, hindi yung nagbuntis. Marami hong nalito dyan eh. At dahil hindi naman nila naunawaan at hindi na rin naman nila inalam, nilunok na lang. Okay? So si Jesus po ang binabanggit na ipinagbuntis na walang bahid ng kasalanan. Okay? Ano pa? Alam niyo po si Mary kasi, hindi naman siya nanatiling virgin. Kung babasahin niyo po ang Bible, may mga naging anak pa po siya after kay Jesus. Kaya nga po ang sabi ng Bible, may mga kapatid si Jesus sa laman. Nung minsan nagtuturo si Jesus, may pumigil, may nag-stop sa kanya sa pagtuturo at sabi, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Ano ang sabi ni Jesus? Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang gumagawa, ang nakikinig at gumagawa ng kalooban ng Ama. Oh. So may mga kapatid po si Jesus by flesh. Mga anak ni Maria, hindi siya nanatiling virgin. Ano ibig ko sabihin? Undeserved kindness ang tinanggap ni Mary dahil hindi siya karapat-dapat. But please, don't get me wrong. I have nothing against Mary. Baka naman sabihin ninyo, talaga naman si Pastor ayaw na ayaw ko. No! Sabi ko nga, pagka merong mang-aaway o mambabastos kay Mary, ako ang unang-unang magtatanggol. Pero, ako rin ang unang-unang magre-react pag merong magtataas kay Maria ng higit pa sa Panginoong Jesus. Okay? Marapat lamang siyang i-acknowledge, but not to the point na sambahin. Simply because si Maria ay tao din lamang na kagaya natin. Hindi siya Diyos. Si Jesus, sambahin mo si Jesus dahil siya ay Diyos. Okay. Ito ang totoo. Si Maria ay pinili. Pinili lang. Undeserved kindness ang tinanggap niya. Just the same ng nararanasan mo ngayon. Okay? Tatanggap ka ng favor dahil gusto ka ni Lord bigyan ng favor. That's all. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka or what. No.
Hindi dahil lagi ka nag-church, ikaw ay nasa worship ministry, ikaw ay nasa media ministry. Hindi. Pinili lang tayo, kinaawaan, pinakitaan ng pag-ibig kahit hindi kaibig-ibig. Sabihin mo nga, undeserved kindness. Ang tawag po dyan, favor. Yan ang favor. Okay. Ano ba ang mga sa tingin mo, hindi mo deserve, pero meron ka ngayon o nararanasan mo ngayon? Kapatid, favor ni Lord yan. Diba? Sige nga, palakpakan mo si Lord. Yung aminado kang hindi ka naman nag-aaral ng ayos pero nakagraduate ka ng college, ang tawag dyan, favor ni Lord. Diba? Ano pa? Yung alam mong hindi naman talagang magaling na magaling ikaw o may mas magaling pa sa iyo, you're just doing your best in your job, and then pinromote ka, ang tawag dyan, favor ni God. Yung alam mong di ka kagandahan, di ka kagwapuhan, at biniyayaan ka ng gwapo o magandang partner in life, ang tawag dyan, favor of God. Diba? Kaya, wag mo namang sasabihin doon sa partner mo na, o yan ha, favor lang ako ni Lord sa iyo ha. Wag namang gayon. Hayaan mong siyang magsabi. 'Di ba? Bakit po ako nagkaroon ng maganda, matalino at mabait na asawa? Dahil ako po'y kinahabagan ng Diyos. Habag po talaga ito. Kinahabagan, kinaawaan. Sino ang kagaya ni pastor na kinahabagan din lamang? 'Di ba? Kinahabagan lang ako. Naikwento ko na minsan sa inyo, ulitin ko lamang. Undeserved po. Undeserved ko po talagang magkaroon ng asawang kasing ganda, kasing bait at kasing talino ni pastora. Bakit? Ako po kasi ay napakapulaero nung bata. At digay ang sabi, pag pulaero, pangit ang mapapangasawa. Kaya sabi ko, buti nila ako'y na-born again. Napabawi ako ni Lord. 'Di ba? Bago dumating ang dilubyo, napabawi na. Imagine ninyo, ang sabi ng Bible, kung anong iyong itinanim, iyong maanihin. Pumula ka ng pamimintas, mapapangasawa mo'y kapintas-pintas. Salamat sa Diyos, kinahabagan ako. Kaya yung mga hindi pa rin nagbabago diyan, abot ka pa. Ang habag ng Diyos ay naririyan. Tanggapin mo. May kukwento po ako sa inyo. Si William B. McKinley, yan. Siya po ay naging presidente ng US from 1897 to 1901. Tagal na, no? Nung siya po'y nangangampanya, meron pong isang reporter na taga-kabilang partido sa oposisyon. Ang lagi siyang sinusundan, binabantayan, at lagi siyang kinokontra. Talagang tuwing siya i-interviewin, naghahanap ng butas, ng pangit sa kanya. Minsan daw po, sa kasagsagan ng pangangampanya ay sumamaho ang weather. Sobrang lamig. Winter po. At ang nangyari po, itong reporter na ito ay hindi niya in-expect na sasama ang panahon ng gayong kasama. Sobrang lamig. Hindi siya nakapagdala ng kanyang makapal na jacket, sweater, o kung ano man tawag doon. At kinahapunan po, siya ay nasa kanyang sasakyan, pero hindi sapat yung kanyang heater sa sasakyan. Siya ay nanginginig na sa kanyang driver's seat. Eksakto naman hong dumaan ang service ni McKinley. At nakita niya itong reporter na paborito niya. Kasi paborito siyang awayin. So anong ginawa ni McKinley? Pinara niya po yung kanyang driver, pinatawag niya yung reporter at sabi, mag-join ka din sa sasakyan ko. Magaling ang heater na re.
may spare pa akong sweater o jacket dito, isuot mo. Ano ho nangyari? Sabi daw noong reporter, kahit sa ginawa mong ito, huwag kang aasang magbabago ang pananaw ko. Ha? Huwag kang aasa. At ang sabi naman daw ni McKinley, huwag kang mag-alala, hindi ako umaasa. Alam niyo po, after po ng pangyayaring yon, tuloy. Talagang hindi pa rin nga tumigil yung reporter. Okay? Hindi pa rin tumigil yung reporter, pero wala siya nang sinulat sa newspaper o sinabi na unfair or bias laban kay McKinley. Talagang yung tunay lamang na plus niya ang binabanatan. Walang dagdag. Hindi niya sinisiraan. Somehow, iba-iba. Ano ibig ko sabihin dito? Ano ang pinaranas ni McKinley doon sa reporter? Ang tawag doon, undeserved kindness. Sabihin mo nga sa iyong katabi, undeserved kindness. At yun din po ang ipinaparanas ng Diyos sa ating lahat. Romans chapter 5, verse 17c. God has treated us with undeserved grace. He has accepted us because of Jesus. The only reason kung bakit binabaitan tayo ng Diyos Ama ay dahil ng Panginoong Jesus na tinanggap natin na siya naman niyang nakikita sa atin. Kung napapansin po ninyo kapag nag-o-opening prayer tayo, humihingi tayo ng tawad kay Lord at hinihiling natin sa Diyos Ama na ang makita niya sa atin ay hindi ang ating kakulangan, kundi ang katuwiran ng Panginoong Jesus na siya nating tinanggap sa ating mga buhay. Kaya alam niyo, no access talaga kay God the Father ang taong walang relationship kay Jesus. Wala talagang direct access sa Diyos Ama ang taong hindi tinanggap ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Kasi tuwing titingin ang Ama sa walang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, ang nakikita ng Diyos Ama ay ang kakulangan at karumihan ng taong iyon. Samantalang pag tinanggap mo ng totohanan sa buhay mo si Jesus, every time na titingin si God the Father sa iyo, ang nakikita niya hindi ang karumihan natin, hindi ang kakulangan natin, kundi ang katuwiran ng Panginoong Jesus na nasa atin. That is why, napakahalaga, church, na talagang siniseryoso po natin ang paglapit sa Panginoong Jesus. Nabanggit ko naman na nung nakaraan, hindi pwedeng ikaw ay Kristyanuhan dahil ang pupuntahan mo ay langit-langitan. Mahirap din naman yan. Kaya seryosohin mo na. Hindi ka rin po pwedeng born again once in a blue moon kasi I don't know kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Sa moon. Okay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, seryosohin ang pagiging born again. Sa kabila naman sabihin mo, seryosohin ang relationship kay Jesus. Uulit-ulitin ko, di ako mananawang ipaalala ito sa inyo, ang taong Kristyanuhan ang pupuntahan langit-langitan. Oh, closing prayer na tayo. Ayos na yun. Hindi po. Meron pa akong isang kwento. Yan. Meron pong isang lalaki na nakakita ng ahas na nasusunog. Napapunta kasi siya sa wildfire. May wildfire po. Ay di nasusunog yung ahas. Natakot po yung, naawa po yung lalaki, kaya ang ginawa po niya, dinampot niya yung ahas. Dinampot niya ho, doon sa apoy, para mailigtas. Yung dinampot ho ni Sislos, apo niya yon. Sa akin kayo tumingin, nga ngayon ko kayo nakakita ng bata. Pagdampot ho niya doon sa ahas, as usual, anong gagawin ng ahas sa kanya?
Tinuklaw siya. Oh. Meron ng mga nakukonsensya na rito, no? Sabi nung isa diyan, paro talaga akong yung ahas eh. Dinampot na ako ni Lord, tinuklaw ko pa si Lord eh. Closing prayer na tayo. Sobrang sakit po ng tuklaw, kaya naipatak niya uli yung ahas. At di syempre yung ahas, nagpatak uli doon sa apoy. So anong ginawa ng tao? Sabi nung iba, alay, pinabayaan tinutulungan na yung nangangagat pa. Hindi ho maawain ho yung tao Kaya dinampot niya uli yung ahas. At tinuklaw uli siya nito. Meron palang isang taong pinagmamasdan yung taong yon. At nagtataka na siya, kaya nilapitan na niya at sinabi niya, "Hoy, ano bang ginagawa mo? Bakit ka pilit mo pang tinutulungan niyang ahas na yan? Lagi ka naman tinutuklaw. Bakit kang tigas ng ulo mo? Tigilan mo na yan." At sumagot yung lalaki doon sa pumipigil sa kanya. Sabi ng lalaki, "The nature of the snake is to bite." Ano daw ang nature ng snake? To bite. But that's not gonna change my nature, which is to help. Ang nature daw ng ahas is to bite. Pero kahit gayon ang nature ng ahas, which is to bite, that's not gonna change my nature, and that is to help. Yun ang sabi naman ng lalaki. Kaya anong ginawa ng lalaki? Kumuha siya ng isang mahabang kahoy at sinusundot pa rin niya yung ahas palabas ng apoy para lang mailigtas yung ahas. Ano ang naranasan ng ahas? Anong sunog? Third degree? Second degree burn? Undeserved kindness. Ayoko namang sabihin para tayong yung ahas, dahil kasama naman pakinggan. Pero, alam nyo, ang nature ng tao ay umastang tao. Hindi ko nasasabihin kung ano-ano yon at masakit sa tenga. Pero ang nature ni Lord is to help. And your nature cannot change and cannot stop God doing His nature, living according to His nature, and that is to help, to provide, to be good, to be kind. Amen? Ba't ko to sinasabi sa inyo? Baka kasi akalain mo na what you are experiencing today ay dahil mo. No. It's all about God. Because this is His nature. Yun namang iba ang sasabihin, baka hindi na ako pagpalain ng Diyos because of what I did, because of what I'm doing. No. Hindi kayang pigilan ng nature mong yan ang nature ng Diyos na tumulong sa iyo. At sa panahong lagi tayong gumagawa ng mga kung ano-ano, lalo ka namang lulunurin ng Diyos ng pag-ibig niya, because His kindness will lead you to repentance. Ewan ko yung mga kailangang magbago, pag sinisi mo ng sinisi, baka lalong hindi magbago Pero pag minahal mo ng minahal, binaitan mo ng binaitan, nagkukusa yan. Okay, what else? Ano pa po ang pabor ng Diyos? Bukod sa ito ay undeserved kindness niya sa atin. Number 2, you benefited from it. Ang pabor po ng Diyos, may benepisyo. Nabe-bless ka dito. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka magbe-benefit sa favor in one way or another. At gusto ko lamang pong malaman ninyo, maging malinaw church, na ang favor ni Lord ay hindi limited sa favor na alam lang natin. Hindi po ito limited sa pagkaunawa natin kung ano ang favor. Tanungin ko po kayo, pagka po narinig niyo yung salitang favor, anong unang-unang bagay na pumapasok sa isip niya? Anong pera?
blessing, pera, increase, promotion. Di ba? Ngayon, mayroon po akong papakita sa inyo. Babalik tayo sa story ni Mary. Favor is not just money. Ang pabor po ay hindi lamang pera. Luke chapter 1 verse 27. With a message for a virgin named Mary, she was engaged to Joseph from the family of King David. Ano nakita natin dyan? Si Maria po, na ang sabi kanina doon sa intro ng ating pinag-uusapan ay pinaburan ng Diyos. At ang babaeng pinaburan ng Diyos, kung makikita nyo po dyan sa verse na yan ngayon, ay engaged. Wow! Favor talaga, sabi ng mga wala pang jowa. Favor. Oh, ako nga wala pang jowa, si Maria engaged na. Oh, di ba? Favor. Oh. Pero ito ang gusto kong bigyan ng diin-diyan. Engaged po siya kay Joseph, isang karpintero. Hindi ko huminamaliit ang karpintero, ha? Hindi ko miniminos. Pero, para kumita ng daily sustenance, kailangan laging magkarpintero si Joseph. At dito na may minsan ko na naikwento sa inyo, no? Na sa atin lamang pong modern version ng Bible, karpintero ang tinawag. Pero kagaya nga ng description ko sa work ni Jesus, hindi po ito basta karpintero, ito po ay helper, labor, piyon, kung anong available na trabaho. Kasi kung karpintero, mataas-taas ang sweldo nito, skilled. Pero hindi po siya skilled worker, siya po ay piyon, kung anong available na trabaho. Yan po si Joseph. Oh. Buti sana kung laging may project. Buti sana kung lagi siyang pinapatawag ni foreman. Buti sana kung laging may nagpapagawa. Paano pag wala? Okay? So if favor is money, if favor is riches, ano nangyari? Kung si Maria ay favored ni God, bakit hindi rich kid ang jowa niya? Are you there? Hindi RK. Piyon. So ang favor po, hindi lang pera. It is far beyond that. What else? Favor is not just peace. Sabi naman ng mga lampas na sa isipin sa pera, ang aking kayamanan, kung pwede lamang ipagpapalit ko sa kapayapaan. Diba? Yun kasing mga hindi pa nararanasan yung nararanasan namin ni na Doña Agnes. Ay, amen. Ayun, no, diba? Yung mga hindi pa kasi nararanasan yung nararanasan namin ni na Doña Lenny. Amen. Yan. Yeah, deklarasyon namin yan eh. Siyempre, meron talagang andun pa sa ang iniisip ay pera eh, ano. Pero yung mga lampas na doon, alam nyo, iba na iniisip nila peace of mind. Yung mga panay ang tawag, panay ang order ng garene, may mga projects, may mga pictorials, may mga... At ano sasabihin mo? Please lang, I need space. Diba? Oh, I need space. Oh. Okay po, space po ba? Sige po, may appearance po kayo doon sa... Pwede ba? Saan kami alam na isla yung isolated? Bibilihin ko now na. Bakit? Ano pong gagawin nyo doon? Hihinga lang ako. Tapos, pag nakapagturo ka, sa'yo na yon after kong huminga. Ganun na sila, yun na iniisip nila. But favor is not just peace. Balik sa story. Luke chapter 1 verse 29. Basa. 1, 2, 3. Basa. Confused and disturbed. Tigil muna. Ano daw? Si Mary, na ang sabi ng anghel ay, ikaw, pinaburan ng Diyos. Ay ano? Confused and disturbed. Parang ayaw ko na ng pera kung confused and disturbed naman.
Parang yung iba ay gusto pa kahit kaunti lang ang pera, may peace naman. Pero tingnan ninyo, kung ang favor ay peace, bakit si Mary ay confused and disturbed? Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Kung ang pabor ay peace lamang, bakit walang peace si Mary? Sino ga naman ngang magkakapis? Bigla na lang ang lilitaw ang anghel. Ikaw ay virgin na virgin. Tapos, ikakasal ka na. Nakatay na ang babaw. Nakabiti na. Diga. Ano pa? Halbus na ang halbusin. Luto na ang nata, ang sagwi pagana. Gayat na ang mga sibu-sibuyas. Balot na sumang. Tapos sasabihin sa iyo, mabubuntis ka. Ha? Mabubuntis na? Mabubuntis? Oo. Paano mangyayari yan? Kakasihan ka ng banal na espiritu. Banal na espiritu? Remember that time, wala pa si Holy Spirit. Ang Holy Spirit bumaba lang sa Pentecost, in the book of Acts. Wala pang Holy Spirit. Kaya sasabihin mo, Holy Spirit, ano yan? Hindi na, wag na yung Holy Spirit. Mabubuntis. Ha? Mabubuntis siya kung ikakasaling. Walang peace. Sabihin mo nga, favored daw. Pero walang peace. Ano pa? Sabi nung iba, noon naman daw nakapanganak na si Mary, ayos na. Sino may sabi sa iyo? Naalala ninyo, may mga pantas o matatalinong mga tagapagpayo ng mga hari na hinahanap ang bagong panganak na hari para kanilang sambahin. Ang napuntahan nila ay yung hari that time, si Herod. At ang sabi ng mga yon, hinahanap namin ang hari ng mga Hudyo. Sabi ni Herod, ako ang hari ng mga Hudyo. Hindi ho, bagong panganak lang ho yun. Ay sasambahin namin siya. Si Herod naman, matalino, para malaman niya kung sino at nasasaan yon, para papatayin na niya dahil ayaw niyang pumayag ng may iba pang hari, kundi siya lamang. Sabi niya, agayong ga. Siya, sige, hanapin ninyo at pag nalaman ninyo, ituro niyo sa akin, ha? Nang mapatay ko. Kinausap naman ng anghel ng Panginoon yung matatalinong taong iyon at ang sabi, wag na kayong babalik kay Herod. At dahil masama ang balak niyan, at nung napagtanto ng haring iyon na wala nang bumalik sa kanya, ay di nagalit. At anong sabi? Pinag-uutos na lahat ng bagong panganak mula sa panahong ito at yung mga susunod pang edad, lahat ng bagong panganak na lalaki papatayin. Imagine naman ninyo yon. Nasaan ang peace ni Maria doon? Kapapanganak pa lamang kailangan na nilang lumikas at magtago dahil papatayin ng anak nila. Sabihin mo nga, favor is not just peace. Diba? Saka medyo napa-advance tayo Imagine niyo na lamang, pag nalaman ni Joseph na ang fiancé niya ay juntis na, juntis na mi. Sasabihin ni Joseph, ha? Juntis na mi. Hindi nga tayo nag-holding hands. Alam niyo po, nung kami ni Pastora BFGF, hindi ho kami nag-holding hands. Bakit? Good boy kayo, Pastor? Hindi. Bawal. Bawal. Hindi ko siya pwedeng ihatid. Dahil baka daw makita ng kanyang papa. So imagine ninyo, hindi man lamang nag-holding hands, tas mabubuntis. Ano yun? Airborne? Via Bluetooth?
Airdrop? Hirap yan. Imagine ninyo, ang pinagdaanan ni Maria that time, paano ko ito sasabihin kay Joseph? Paano ko ito sasabihin kay my baby loves? Buti kung tanggapin siya. Alam niyo na ang istorya Tinanggap naman, di ga? Kasi kinausap din ng anghel ng Panginoon si Joseph. Sinabi, Joseph, juntis na ang baby girl mo. Ha? Paano nangyari yun? Huwag kang mag-react masyado, kalma. Ang kanyang ipinagbubuntis ay anak ng Diyos. Ay, anong gagawin ko? Panagutan mo. Galing mo naman. Hindi kayo nasabi ha. Kaya lang naman nga kasi kung babasahin niyo po yung story, that time, nung kinausap ng anghel si Joseph po ay iimpake na. At lihim daw na siyang makikipaghiwalay kay Mary. Makikipaghiwalay na. Aba, ano nga ganang mga asawa mo, buntis na Nasa lisihan naman magtataho. Ay ito, buti tinanggap. Paano kung hindi? Paano kung hindi naniwala si Joseph doon sa anghel? Okay. Ano pa? Alam niyo, isa pang nagpapabagabag, nakakabagabag, kabagabagabag. Ayan, patesti nga, sabihin mo nga, kabagabagabag. Ayan, nagbabagbabag na. Ang isa pa hong nakaka-stress kay Mary ay ito. Meron pong batas sila. May batas sila. Na kapag may babaeng nabuntis, walang asawa, ay pagbababatuhin sa plaza hanggang mamatay. Ba't tumahimik kayo? Yan ang isa pang problema ni Maria. Paano kung hindi ako pakasalan ni Joseph? What else? Favor is not just comfort. Hinihimay ko sa inyo para maging malinaw, ano ba talaga ang favor ni Lord? Favor is not just comfort. Luke chapter 2, verses 4 up to 7. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. Nag-travel daw po. Kasama yung tag-umanak. Nariyan kasi Pastora Barbs? Wala, kasi tag-umanak. Di ba? Hindi na, dyan lang nakatira yun, pero hindi na pinagta-travel ni Limuel dahil tag-umanak. Pero si Maria kasama ni Joseph, nag-travel sila, tag-umanak. So, favor is not just comfort. Sabihin nyo nga sa akin, kung komportable yung tag-umanak, palalakarin mo. Hindi naman sakay naman sa dangke. Ay, miski ka sakay. Imagine mo naman, gumayo na ng gumayo. Maya, inapatak na, kapit anak, huwag kang bibitaw. And while they were there, the time came for her baby to be born. Ayun, inabot na. Pumutok na ang panubigan. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. Yun ngang hindi buntis, hirap magbiyahe. Hindi ga? Yung buntis pa kaya. Tapos anong nangyari? Saan nanganak? Doon sa kwadra, sa bahay ng hayop. Kami nga nung ipapanganak yung aming firstborn, hindi kami magkaintindihan. Bilay ng crib. Kahit yung pinakamaganda, yung pinakamahal. Kailangan hindi yan. Maganda dapat ang lalagyan niya. Dapat niya lalo ang lola. Dapat puting-puti.
Ang katwiran para daw pag kahit may maliit na apanas kita. Ba't gayang mga apanas ay attracted sa gatas, sa lungad? Ano? Para daw kitang-kita. Langan dahi puting-puting-putay. Ay anong nangyari din Panganay, di ba pag panganay kadalas ay buhos? Pero di ni kina Maria, nilagay daw sa sabsaban. Hindi natin masyadong alam yung sabsaban labangan. Daw nilagay. Then tell me, ang favor ba ay comfort? Una pa lamang sinabi na ng Lord, Maria, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Pero ba't hindi komportable? Sabi mo nga sa iyong katabi, akala ko pa naman, ang favor ay komportable. Teka. Bakit nga gayon? Ang favor, hindi money, hindi rin peace, hindi rin comfort. Teka, parang kinakabahan na ako dyan sa favor na yan. Favor is far beyond material things. Alam mo ba yung katotohanan andito ka ngayon at buhay ka pa, ay favor na ni Lord. Because no one deserve na mabuhay na uli ngayong araw na ito, sa totoo lamang. Sino rito yung sinasabi mo at confident kang i-claim na deserve mong mabuhay pa ngayong araw na ito? Dahil kung ikaw ay nagke-claim niyan, antibay mo naman. As in, talagang wala kang bahid ng kasalanan at kapintasan kahapon, kaya deserve mong mabuhay uli ngayon? Wala. Undeserved kindness ito ni Lord sa atin. Favor ito from God. Ito kasi ang problema. Marami sa matinding pagpapala ng Diyos ay lagi nating nararanasan at lagi nating nakikita na sanay na tayo kaya hindi mo na napapansin. Sino rito yung amaze na amaze sa dancing fountain din sa plaza nung unang lagay? Sino yung gabi-gabi naroong ka? Taga San Jose ka na naroong ka pa gabi-gabi. Diga? Hindi ka magpalamang sa taga Malayaw. Ay, kita ko noon talagang traffic, sarado ang bayan. Hanggang ngayon, guys, sarado pa rin ang bayan pag gabi. Hindi na. Diba? Noon talaga namang highlight ng San Jose. Hindi na lamang kilala ang San Jose sa itlog at sa manok. Kilala na rin sa dancing fountain. Abangan nyo, pasasayawin na ng manok sa susunod. Di ko alam kung paano, bahala nung magiging mayor dito. Yon. Pero dati, di ba? Highlight na highlight yung dancing fountain. Talaga namang kami nakailang attempt Ilang beses na rin lang kami diniscourage. Wag na hindi ko. Mahirapan ho, hindi ko makakalapit. Hiling-hili ako kina Demi. Pag nagala doon, nakain sila ng mga pagkain doon, Hiling-hili ako Wala man akong, hindi man ako masyado interesado sa dancing fountain. Yung mga pagkain, sayang, kasarap Ngayon, wala na. Bakit? Sanay na. Diba? Noong binuksan, itinayo at binuksan ng FPJ Arena ko, manghang-manghan, taga San Jose, wow! Ang laki nito! Ganda! Ngayon, wala na, nalampas-lampasan na lang. Nung bagong gawa ang munisipyo, wow! Ang ganda ng munisipyo! Nung natapos na matagal nang nariyan, wala na, nalampasan mo, nakalalago ng damo doon sa paligid. Tinatalian na ng baka doon. Tinatalian lang ng baka yung tabi, ay pa ibigay sa atin, para doon natin ilalagay ang church. Pag-pray ninyo. Pag hindi doon, aring sementeryo. Ba't kayo natawa? Napakaganda kaya na ring sementeryo din ang ganda na. Pastor, may mga mumu doon. Yun nga ang hanap ko. Sa tingin ninyo, sino pang magtatangkang bumili doon? Di yung mga hindi takot sa mumo. Pero lahat ng takot sa mumo, hindi bibilhin niya. Pag-pray ninyo, at medyo amoy-amoyin nyo kung anong detalye. Wala nang ibang makakabili niyan. Tayo lang sa biyaya ni Lord ng hindi takot sa mumo. Baka naman kasi tayo pray ng pray, may pag-iyak pa, yung pala na may, ayan na,
Please, makikialam nyo naman ng detalye. Ang alam ko may kaso daw yan eh. Hindi na tayo sasali sa kaso. Ano? Pero, Pastor, paano po yung may mga nakalibing pa ho? Di, papalipat kung ano. Sinong may gusto? Inyo na. Pag-pray ninyo, napakaganda nung. Ang ganda nung. Ang ganda ng frontage niya, yung haba. Pastor, hindi ka kasama naman tingnan nung. Yung dating sementeryo, dati. Kagaling nga mapapaalala lagi sa atin na tayo dati na rin parang sementeryo. Dati na rin tayong papatay na. Dati na rin tayong paimpyerno. Tayo'y muling binuhay. Tayo nagkapag-asa. Hasarap kaya, lagi mo maaalala. Pastor, paano po pag may mga mumunga doon? Ay dihiyaan yung pumarga sa inyo. Ipagpe-pray natin. At patatanggapin natin kay Jesus at di tapos na ang pagmumumu ng mga yon. Sinong takot? Yung mga takot sa inyo yung kakarga. Di kagaling nga may ipag-pray natin. Sabi, paano ho, Pastor, pag yung may nagdadrums ho sa gabay? Problema pa nga natin, drummer, di i-recruit ninyo. Sabihin niyo, pag linggo ng umaga ka na mag-drums. Paano naman magtataka ho, wala naman ho makikita, may nagdadrums. Sabihin niyo, recorded. Walang ka-problema yung mga gayong bagay. Alam mo kung church, pagkakaganda rin ang nabili nilang lote. Ayun yung nakatayo dati do'y mansyon, wala ring bumili. Dahil, ano naman nangyari doon, may pamilyang minasaker. Di tama-tama, dinilibrans, etc. Di kanila na ngayon, kagaling. Pag-pray niya, ba't ka na papunta doon? Nasanay ka na. At nung nasanay ka na, sa FPJ Arena, sa Dancing Fountain, hindi mo na masyadong napapansin na hindi kagaya ng una. Alam nyo, ang dami nating favor from the Lord. Nang dahil na sa katagalan at dahil lagi-laging nandyan, lagi-laging meron, di mo na napapansin. Sino ho nakakaalam ng presyo ng isang tangke ng oxygen? Magkano kaya ho ngayon yung isang tangke ng oxygen? 5,000 plus? Ang pagkamahal. Nakakailan tangke ka na kaya? Di ba? Samantalang hapis na hapis sa buhay at ang daming idinaing, pinaglihi sa daing, hindi man lang nare-realize na yung oxygen, 5,000 isang tangke. Gayon palang kamahal yon. Ikilanghap, libre. Bakit? Sanay ka na kasi. Di natin napapansin, ito'y undeserved favor ni Lord. Sige, palakpakan mo si Jesus. Same sa blessings. Pag normal na, hindi na tayo ganun ka-grateful. Kaya nga, ang laging paalala sa atin, count your blessings. Wala nga hong blessings. Who told you? Sobrang dami nating pwedeng ipagpasalamat. Ano pa? Paghihingi ka ng pabor sa Diyos, humingi ka ng pabor na matindi. Ang kailangan talaga kasi nating pagpapala, sabi ko sa inyo, di ba? Don't just ask blessing, ask the favor of the Lord. At ang hingin mong favor ni Lord, yung pagpapalang 20 taon na, 30 taon na ramdam pa. Huwag yung mga short-term blessing. Ang hingin mo yung long-term, ang hingin mo yung matindihan. Sabi nga nung isang preacher, ang laki ng hinihingi mo ay nakabase sa tingin mo sa laki ng hinihingan mo. Kaya kapag ang hinihingi mo putyo-putyo, baka putyo-putyo rin ang tingin mo sa hinihingan mo. Kaya gaano ba kalaki ang tingin mo sa Diyos na hinihingan mo? Doon mo ibase ang laki ng hihingin mo sa Kanya. Humingi ka ng pabor, humingi ka ng pagpapala na 20 taon, 30 taon na ramdam pa. Mga hinihingi, makapasa sa exam. After ng ilang buwan, hihingi na uli, makapasa sa exam. Mga hinihingi cellphone. Ilang taon lang, wala na.
Kabibili mo pa lang nung iPhone mo, pagtingin mo sa TV, may bago na uli. Yung mga hinihingi gayo, juwa. Bahin mo na. Si Lord ay gustong-gustong magbuhos ng pabor. At pabor na hindi lang ramdam ng hanggang 20 taon, 30 taon, gustong-gustong magparanas ni Lord ng pabor na ramdam hanggang eternity. And number 3, ano pa po ang katangian ng pabor ni Lord? Napapagpala din ang iba. Ang pabor ng Diyos ay hindi lamang pang-iyaw. Luke chapter 1, verses 31 to 33. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Wow! Ang tunay na pabor ay yung napapagpala din ng iba. Kailangan may naaapektuhan ding ibang tao. Okay? Ano ba yung pabor na tinanggap ni Mary? Grabe po yung tinanggap na favor ni Mary. Hindi lang 30 years ang impact. 2,000 years ago at hanggang ngayon, counting pa. Ang pabor na tinanggap ni Mary from the Lord, hanggang ngayon, ramdam mo pa. Hanggang ngayon, ikaw nagbebenepisyo pa. Diba? So, kagaya po ng favor na ito na ipinaranas ni Lord kay Mary, yan din ang hingi natin. Hingin mo yung favor na mapapagpala din ng iba. Kadalasan po kasi ang hinihingi nating pabor pang sarili lang. May maglibre, makatawad, sagutin ang nililigawan. Pansarili lang ang hinihingi nating favor. Humingi ka ng pabor na 200 taon na ramdam pa. Humingi ka ng pabor na kahit wala ka na, ay ramdam pa rin yung hiningi mong pabor. Yung favor na matindi ang impact. Yung ilang taon na ay pinag-uusapan pa rin at may nabebless pa rin, kagaya ng favor na meron si Maria. Kasi, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ang pantatlong katangian ng pabor ni Lord, napapagpala din ng iba. Kaya kung pansarili lamang yung pabor na hinihiling mo, hindi yan pasok sa panghuling karakter ng favor of God. Malamang yan ay pang-iyo lang, not necessaryong favor ni Lord. Pag hindi maaapektuhan ang iba. Kaya humingi ka ng favor na hindi lang para sa iyo. Yung favor na pati ibang tao napapagpala. Amen? Bibigyan ko kayo ng mga example ng humingi ng favor na napapagpala rin ng iba. Si John Wesley po, humingi ng favor kay Lord. At ang sabi niya, God, set me on fire. Ano ibig sabihin nun? Sunsunugin? Hindi. Ang sabi ni John Wesley, Lord, pag-apuyin niyo po ako. Yung matinding apoy ng paglilingkod para marami akong maapektuhan at marami ang makakilala sa iyo. Yun ang mga pabor na hinihingi. Ano pa? Yung pabor na hiningi ni Rebito Inandan ng J.A. Rosario, Lord, ayusin niyo po ang dila ko. Alisin niyo po ang aking pagkautal. At alam niyo naman na ang nangyari. Nung biniles at pinaboran siya ni Lord ng maayos na pananalita, kahit taga saan, kahit DJA1, napapagpala. Amen? Humingi ka ng pabor na hindi lang ikaw ang makikinabang. Humingi ka kay Lord ng favor na pati ang mga tao sa paligid mo maaapektuhan. Diba? Kaya ako, ang prayer ko doon sa mga tatakbo ngayong darating na eleksyon,
ang hingin mong pabor kay Lord ay yung hindi lang manalo ka para ikaw ay manalo. Hingin mo yung pabor na ikaw ay iposisyon ng Diyos upang maging pagpapala ka sa madami. Diba? Ngayon, ang tanong, dahil naunawaan mo na how to experience the real favor from God? Sinong gustong maranasan ng tunay na pabor ng Diyos? Naunawaan mo na na ito'y undeserved kindness, na ito ay hindi lamang kagaya ng pagkaunawa natin sa kung ano pa talaga ang pabor, at dapat naaapektuhan din ng iba. Ngayon, pag-usapan natin, at dito na ako magtatapos, how to experience the real favor from God. Luke chapter 1 verse 38, this will be our last verse for today. Kindly read it, 1, 2, 3, basa. Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. And then the angel left her. Paano mararanasan ang tunay na pabor ng Diyos? Say yes sa ipinagagawa ng Diyos. Just say yes. Nung sinabi ng anghel kay Mary, ito ang mga mangyayari, magbubuntis ka, panganganak mo, papangalanan mong Jesus. Ano ang sinagot ni Maria? Miski siya'y naguguluhan pa, miski hindi pa niya masyadong nauunawaan, miski siya'y natatakot at nag-aalala pa. Pero dahil maliwanag na ang Diyos ang nagsasabi sa kanya, ano ang isinagot niya? Sabi ba niya, pag-iisipan ko pa po? Sabi niya ba gayon? Sinabi ba niya, anong akin dyan? Yun ba ang sinagot niya? Ang isinagot po ni Maria ay ito, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Yes, Lord. Okay? So if you want to experience the real favor from God, just say yes sa pinagagawa ni Lord. Just say yes. Ang Great Commission po ay pinagagawa ng Panginoon. Ano ang Great Commission? Go, win souls, and make disciples. Ang tunay na pabor ng Diyos ay ipararanas niya sa gumagawa ng ipinagagawa niya. Kaya, yung mga laging nag-i-invite dito, yung lagi kang gumagawa ng paraan para mas marami ang madala mo kay Lord, humanda ka kasi pararanasin ka ng Diyos ng tunay na pabor. Pabor na hindi mo pa nararanasan nung una. Sa lahat ng doing their best sa pagla-life group, humanda ka. Kasi habang ginagawa mo at nilalakaran mo ang Great Commission, ang Diyos naman ang magbubuhos sa iyo ng matinding provision. Sa lahat nang nag-say yes na kay Lord, simulan mo na. Baka kasi nag-yes ka pa lang, tapos parang, teka. Tama ba itong pinapasok mo? Teka, mapapanindigan ko ba ito? Gawin mo na. Simulan mo na. At doon pa lamang magsisimula ang Diyos iparana sa iyo ang matindi at totoong pabor niya. I heard, hindi ko napapangalanan pero meron akong narinig, mag-asawa sila, they're doing this naman nagla-life group na talaga sila noon. Napatigil. Ngayon, namamayag pag-uli sa kapurihan ng Diyos, namamayag pag-uli sa pagla-life group. Alam niyo, no, isang araw, kausap ko yung mister, sabi, Pastor, ako po may papapalitan po akong cheque. May blessing po kami. Sabi ko, talaga? Hallelujah! Tapos alam niyo po, Pastor, yung amin pong, ari po ang aming bahay, pinakita sa akin yung picture ng bahay. Dati po gaya ng aming bintana. Ako, mga plywood nakaharang na gayon. Alam niyo po ngayon, ganito na po, pinakita sa akin. Ay, socially, ang mga bintana, yung modernong bintana. Grabe po ang Lord magpala. Alam niyo po, ito ang napansin ko. Ibinubuhos ng Diyos ang grabe niyang provision sa mga ginagawa ang Great Commission. Meron pa akong isang kilala. Ang burden naman niya, pamilya niya.
Dinadala niya sa church. Lahat ng mayakad niya, kapatid, pinsan, pamangkin, kahit sino. Sinasama niya na yung sinasama sa church. At ito naman na napansin ko, sunod-sunod ang promotion niya. Grabeng pagpapala ng Diyos. Meron pa ako isang kilala. Dahil yung napakaganda niyang work ay nakakasagabal na sa gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Give up niya yon. And you know what happened? God gave her another opportunity. Mas magaan, mas maganda, mas malapit pa. At hindi magiging conflict sa kanyang paglilingkod kay Lord. Alam niya, sige, palakpakan mo si Jesus. Everybody say, favor of the Lord. Sino ang gustong makaranas ng tunay na pabor ng Diyos? May I invite everyone to stand up, please? Ibubuhos ng Diyos ang kanyang pabor. Humanda ka. Kasi ngayong umaga, pag hingi mo kay Lord ng favor, hindi instant favor ang isasagot niya sa iyo. Ang isasagot ng Diyos sa iyo, task. Baka kasi akalain mo, o ang ina-expect mo after kitang ipag-pray or after mo mag-pray, ang isasagot ng Diyos sa iyo ay favor. Favor ni Lord, o baka may answered prayer, o promotion, or increase. Hindi pa agad. Ang isasagot at ipapakita sa iyo ng Diyos ay isang task na may kinalaman sa Great Commission. Maybe, as you close your eyes, when I pray for you, maaaring ang ipakita ng Lord sa iyo or your friends, your loved ones, your colleagues, your co-workers, your barangay, your tropas, your classmates, I don't know. Pero lagi at laging may ipapakita ang Diyos sa iyo. Kindly close your eyes. Close your eyes. And I am going to declare the favor of the Lord. Pero maniwala ka, may ipapakita ang Diyos sa iyo. May ipapagawa siya sa iyo. Abba Father, in the name of our Lord Jesus, alam po namin na ang kalooban mo ngayon ay ang makaranas ng matindi mong pabor ang iyong mga anak. At hinayaan niyo po na ito ang aming mapag-aralan dahil gusto mo kaming paranasin ng matindi mong favor. Gusto mo kaming maka-breakthrough. Gusto mo kaming makalampas from budgeted life into abundant life. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, magbubuhos po kayo ng matindi at totoong pabor in Jesus' name sa buhay ng bawat isa. Lord, we all know that your great provision is in the Great Commission. So right now, Lord, I pray in Jesus' name, buksan niyo po ang aming mga spiritual na mata. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip. Makita namin, Lord, ang gusto mong palakaran sa aming mga buhay. Makita namin, Lord, the mission na inilatag mo sa amin. At naniniwala kami as we walk in that great commission, there will be provision, there will be favor. In Jesus' name. So Lord, I pray ngayong habang nakapikit po ang inyong mga anak dito sa on-site at maging sa online, Lord, show us your ways. Show us the tasks. Show us the faces of those people na gusto mo na aming ilapit sa iyo. In Jesus' name.
kagaya na kung paano mo inilatag kay Maria ang mga mangyayari. Kagaya ng kung paano mo inilatag kay Maria ang mga mangyayari. I pray, ilatag nyo rin po sa amin ang gusto ninyong gawin namin. And I can see people here na kinakausap na ni Lord. I can see people here. I can sense in your spirit. I can sense in my spirit. I can see that God is talking to you. At kung paano rin pong tumugon si Maria sa iyo, Lord, biyayaan niyo rin po kami to say yes. Ano man ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo ngayon, if you are willing to say yes to Him, sabihin mo ang mga katagang ito kagaya ng sinabi rin ni Maria sa Diyos. Come on, sabihin mo, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Lord, narinig niyo po ang prayer ng bawat isa. That everyone is accepting your challenge. That everyone is accepting the task na pinagkaloob mo. And Lord, here we are. Use us. Use us for your glory. And thank you, Lord, for we believe that as we do what you want us to do, grabing pabor ang ipararanas mo. Grabing pabor. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen.